Nauubusan na tayo ng oras, Sir Javier. Ang mga salitang yon ay parang matalim na yelong bumaon sa puso ni Javier de Villa. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina sa sarili niyang mansyon. Ngunit ang bawat salita ng personal na doktor ng kanyang pamilya ay nagmistulang pader na unti-unting gumuguho sa kanyang paligid. Ang katawan ng anak ninyo ay sumusuko na. Dagdag pa ng doktor, ang boses nito ay puno ng propesyonal na awa. Isang tunog na kinamumuhian ni Javier. Hindi siya sumagot. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa baso ng alak sa kanyang kamay. Hindi niya ito iniinom. Hinahawakan lamang niya ito. Ang lamig nito, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya, nagising pa siya, na totoo ang bangungot na ito. 2 linggo na. 14 na araw ng walang tigil na pagdurusa. 14 na araw mula nang magdesisyon ang kanyang 8 taong gulang na anak. Ang kanyang nag-iisang Sofia na tumigil sa pagkain. Umalis ang doktor na may mabigat na buntong hininga. Naiwan si Javier sa nakabibinging katahimikan ng kanyang mansyon. Isang katahimikan na dati ay simbolo ng kapangyarihan at kaayusan. Ngunit ngayon ay isa ng malaking puntod na puno ng mga alaala. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw. Parang mga yabag ng isang multo sa sarili nitong tahanan. Napadaan siya sa sala kung saan nakasabit ang isang malaking larawan. Ang kanyang asawa, si Isabel, at ang alaala ay bumalik. Kasing sakit at kasing linaw ng araw na yon. Ang huling pag-uusap nila. Isang gabi, bago ang aksidente. Lagi ka na lang wala, Javier. Puro ka na lang trabaho. Sigaw ni Isabel. Ang mga mata nito'y nangingilid sa luha. Hindi mo na kami nakikita ni Sofia. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ka namin. Ginagawa ko ito para sa inyo, Isabel. Para sa kinabukasan ninyo. Ganting sigaw niya. Ang pagod at inis ay nangingibabaw sa kanyang boses. Ang kailangan namin ay asawa at ama, hindi isang CEO. Isang malakas na sampal ng katotohanan, ngunit binaliwala niya ito. Ang kanyang pride, ang kanyang pagiging abala, ang paniniwalang kontrolado niya ang lahat. Iyon ang pinili niya. Kung hindi mo kayang intindihin, bahala ka. Malamig niyang sabi. Iyon na ang huli. Nakita niya ang pagkabigo sa mga mata ni Isabel bago ito tumalikod at mabilis na lumabas ng bahay, dala ang susi ng kotse. Hindi na niya ito pinigilan. Akala niya ay babalik din ito kapag lumamig na ang ulo. Hindi na ito bumalik. Ngayon, ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang bawat katahimikan ay isang akusasyon. At ang kanyang anak na si Sofia, ang buhay na alaala ni Isabel, ay unti-unti na ring nawawala sa kanya, pinipiling sundan ng ina nito sa dilim. Nagpatuloy si Javier sa paglalakad. Ang dibdib ay tila pinipiga. Wala nang mas mahal na espesyalista sa buong bansa na hindi niya tinawagan. Wala nang paraan na hindi niya sinubukan. Ngunit ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi sa harap ng isang durog na pusong naghahangad mamatay. Sa kanyang paglalakad sa pasilyo, isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Napatigil siya. Isang babae. Ang bagong katulong. Hindi niya matandaan ang pangalan nito. Nakayuko ito, tahimik na nagpupunas ng sahig. Tila nais maging parte ng pader para hindi mapansin. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng 2 linggo, lahat ng taong tumingin sa kanya ay may bahid ng takot, paggalang, o propesyonal na pakikiramay. Ngunit ang mga mata ng babaeng ito, iba. May nakita siyang kakaibang pag-unawa, isang uri ng kalungkutan na tila kinikilala ang sarili niyang kalungkutan. Mabilis itong yumuko muli, nagpatuloy sa trabaho, na para bang ang isang segundong pagtatama ng kanilang mga mata ay isang pagkakamali. Binalewala ito ni Javier at nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdanan patungo sa kwarto ni Sofia. Gabi.
Hindi siya makatulog. Ang bawat pag-ikot niya sa malambot na kama ay nagdudulot lamang ng pagkabalisa. Bumangon siya. Ang dilim ng gabi ay kasintindi ng dilim sa loob ng kanyang puso. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng kwarto ni Sofia. Nakasara ang pinto. Tahimik. Masyadong tahimik. Araw-araw. Ito ang ginagawa niya. Nakatayo sa labas, nakikinig sa katahimikan, umaasang may maririnig na kahit anong senyales ng buhay. Ngunit ngayong gabi, may iba. Isang tunog. Mahina, halos isang bulong lang sa hangin. Isang himig, isang oyayi. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya'y biglang kumabog. Sino ang kakanta sa ganitong oras? Sinilip niya ang maliit na siwang sa pinto. Walang tao sa loob ng kwarto maliban kay Sofia na mahimbing na natutulog. Galing sa labas ang tunog. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita ang pasilyo. At doon, sa sahig, sa labas mismo ng kwarto ng kanyang anak, nakaupo ang bagong katulong. Nakasandal ang likod nito sa pader, yakap ang sariling mga tuhod, habang mahinang humihimig ng isang malungkot na oyayi. Nakatitig ito sa nakasaradong pinto ni Sofia. Ang mga mata nito'y puno ng isang napakalalim na pangungulila. Isang kalungkutan na hindi para sa isang amo, kundi para sa isang taong kilalang-kilala, ang sakit ng pagkawala. Napatago si Javier sa anino. Hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na naninilip sa isang sagradong sandali. Tumigil ang mahinang himig ng babae. Ang pumalit ay isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang bulong. Isang boses na basag at puno ng sakit. Halos hangin na lamang. Anak, sana naririnig mo si nanay. Parang may kung anong dumaloy na kuryente sa buong katawan ni Javier. Napigil niya ang kanyang paghinga. Anak. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya nang mas malakas pa sa sampal. Hindi ito para kay Sofia o hindi lang para kay Sofia. Ang babaeng ito, ang katulong na ito, ay umiiyak para sa sarili niyang nawawala. Ang oyayi na yon ay hindi isang pagtatangkang pakalmahin ang anak ng kanyang amo. Iyon ay isang panalangin, isang daing ng isang inang nangungulila sa sarili niyang anak. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na binuo ni Javier sa kanyang paligid ay gumuho. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging isang devilla, lahat ay nawalan ng saysay. Sa sandaling iyon, sa madilim na pasilyo ng kanyang mansyon, dalawa lamang sila. Dalawang magulang na dinudurog ng parehong sakit. Dahan-dahan siyang umatras, bawat galaw ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Hindi niya kayang makita pa. Masyadong totoo, masyadong masakit. Nakarating siya sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang tunog. Sumandal siya rito. Ang lamig ng kahoy ay gumuhit sa kanyang likod. Napapikit siya ng mariin. 2 linggo siyang pinaligiran ng mga eksperto, ng mga taong may diploma at teorya. Binayaran niya sila ng milyon-milyon para bigyan siya ng mga sagot, ng mga solusyon. Ngunit ang babaeng ito, na walang dalang kahit ano, maliban sa sarili niyang basag na puso, ang unang nakagawa ng isang bagay na hindi nagawa ng lahat ng kanyang pera. Pinaramdam niya kay Javier na hindi siya nag-iisa. Hindi pa ito pag-asa, malayo pa. Ngunit ito ay isang bagay na iba. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Kailangan niyang malaman ang pangalan niya. Clara Santos, iyon ang pangalan niya. Isang pangalang kasing simple at kasing karaniwan ng buhay na pilit niyang tinatakbuhan. Ang trabaho sa mansyon ng mga Devilla ay hindi isang pangarap. Ito ay isang pagtakas. Isang paraan para maging anino, para malunod sa laki at katahimikan ng lugar hanggang sa ang sarili niyang mga alaala ay hindi na siya mahanap. Ang bawat kuskos ng basahan sa sahig, ang bawat pagpuna sa mga muebles,
na mas mahal pa sa bahay na kinalakihan niya ay isang uri ng panalangin. Isang paraan para mapagod ang katawan upang hindi na magkaroon ng lakas ang isip na maglakbay pabalik sa nakaraan. Ngunit ang mansyon na ito ay may sariling multo, isang multong nabubuhay, at ang kalungkutan nito ay sumisigaw ng mas malakas pa kaysa sa sarili niyang mga demonyo. Ikaw ang bago? Isang matinis at malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatingala si Clara mula sa kanyang paglilinis. Isang matandang babae, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas, ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang paraan nito kung tumingin ay tila sinusuri ang isang bagay na nadampot mula sa basurahan. Si Doña Victoria de Villa, ang matriarka. Oo po, ma'am, sagot ni Clara, agad na yumuko. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nakakaliit, isang tingin na nagsasabing hindi siya kabilang dito. Gawin mo lang ang trabaho mo at wala nang iba. Malinaw? Opo, ma'am, malinaw po. Umalis ang matanda, nag-iwan ng bakas ng mamahaling pabango at ng pakiramdam na si Clara ay isang dumi na kailangang alisin. Iyon ang gusto niya, hindi ba? Ang maging hindi kapansin-pansin. Ngunit sa halip na gumaan ang loob, mas lalong bumigat ito. Kinabukasan, kasama sa utos sa kanya ang paglilinis sa silid ng bata, ang silid ni Sofia. Sa pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay malaki at maganda, kulay rosas at puti, puno ng mga laruan na kahit kailan ay hindi pa niya nakita. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababalot ng isang nakalulunod na kalungkutan. Sa gitna ng malaking kama, nakahiga ang isang maliit na katawan. Payat, maputla, nakapikit ang mga mata, ngunit alam ni Clara na hindi ito natutulog. Naglalakbay ang isip nito sa isang lugar na hindi naabot ng sinuman. Sa tabi ng kama, naroon ang mga silver na tray na may lamang pagkain. Mga pagkaing inihanda ng pinakamagagaling na chef, mga prutas na galing pa sa ibang bansa. Lahat ay hindi nagalaw. Malamig na. Habang pinupulot niya ang mga tray, napatingin si Clara sa bata. Nakita niya ang sarili nitong anak sa mukha ni Sofia. Ang bawat anak na nawawalan ng ina ay isang sugat sa mundo. At ang batang ito? Ang sugat niya ay napakalalim. Hindi ito kayang gamutin ng pera o ng masasarap na pagkain. Bumaba si Clara sa kusina. Dala ang mga tray. Ang kusina ay malawak at moderno. Puno ng mga kagamitang kumikinang. Habang inilalagay niya ang mga plato sa lababo, napansin niya ang isang bukas na pakete sa ibabaw ng counter. Keso, isang blok ng cheddar cheese. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang tawa ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Gabriel, ang maliliit nitong kamay na humihila sa kanyang palda. Grilled cheese, Nay! Yung paborito ko, yung maraming cheese! Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa malamig na bakal ng lababo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na tinataboy ang alaala. Ngunit huli na ang lahat. Nandoon na. Ang amoy ng tinapay na tinutoast sa mantikilya. Ang ngiti ni Gabriel kapag humahaba ang natutunaw na keso sa bawat kagat. Ang alaala ng huling grilled cheese na pinagsaluhan nila. Isang araw bago ang aksidente. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng lababo. Huminga ng malalim. Kailangan niyang itigil ito. Trabaho lang ito. Ngunit habang nakatitig siya sa keso, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang labag sa utos na gawin lang ang trabaho mo. Kinuha niya ang 2 piraso ng tinapay. Kumuha siya ng mantikilya at sa malaking modernong kusina ng mga De Villa, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, sinimulan niyang gawin ang pinakasimpleng pagkain sa mundo. Ang bawat galaw niya ay isang dasal.
ang pagpahid ng mantikilya, ang pagsirit nito sa mainit na kawali, ang paglalagay ng keso, ang pag-amoy sa unti-unting pagluto nito. Ito ang amoy ng kanyang tahanan, ang amoy ng kanyang pagiging ina, ang amoy ng pag-asang matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang maluto ito, inilagay niya ito sa isang maliit na plato. Walang magarbong palamuti. Isang simpleng grilled cheese sandwich lang na hiniwa sa gitna. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paakyat siya sa hagdanan. Bawat hakbang ay isang pag-aalinlangan. Paano kung magalit sila? Paano kung palayasin siya? Ngunit nang makarating siya sa tapat ng pinto ni Sofia, mas nanaig ang puso ng isang ina. Pumasok siya nang walang katok. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama ni Sofia. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang plato sa maliit na mesa. Ang amoy ng natutunaw na keso at mantikilya ay dahan-dahang kumalat sa malamig na silid. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Clara. Ang boses niya'y isang bulong. May anak din ako dati. Ang pangalan niya ay Gabriel. Hindi gumalaw si Sofia, ngunit alam ni Clara na nakikinig ito. Paboritong-paborito niya ito. Pagpapatuloy niya, ang mga luhay muling namumuo sa kanyang mga mata. Kahit anong handa ko, ito pa rin ang hahanapin niya. Sabi niya, ito raw ang lasa ng yakap. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Hindi mo kailangang kainin. Gusto ko lang may kasama kang naamoy nito para hindi ka nag-iisa. Ilang minuto pa ng katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng kanyang paghinga ang maririnig. Akala ni Clara ay wala nang mangyayari. Tatayo na sana siya para umalis. Ngunit bigla, dahan-dahang gumalaw si Sofia. Unti-unti itong umupo. Ang buhok ay nakatakip sa muka. Ang mga mata nitong walang buhay ay nakatitig sa plato. Sa mainit. Simpleng grilled cheese sandwich. Dahan-dahan, na parang pagbuhat ng isang bagay na napakabigat, itinaas ni Sofia ang kanyang kamay. Nanginginig ito, ngunit patuloy na gumalaw palapit sa plato. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto, nakatayo si Javier de Villa. Hindi siya humihinga. Nakita at narinig niya ang lahat. At habang pinapanood niya ang nanginginig na kamay ng kanyang anak, na unti-unting umaabot sa pagkain, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang patay sa loob niya. Pag-asa. Ang pag-angat ng isang tinidor. Ang paghiwa sa tinapay. Ang dahan-dahang pag-angat nito patungo sa bibig. Para sa ibang tao, ito ay mga simpleng galaw lamang. Ngunit para kay Javier de Villa, habang nakatayo siya sa siwang ng pinto, ang mga galaw na yon ay isang himala. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Bawat pagnguya ng kanyang anak ay musika sa kanyang pandinig. Nang maubos ni Sofia ang kalahati ng sandwich, hindi na napigilan ni Javier ang sarili. Pumasok siya sa silid. Napatingala si Clara. Ang mga mata nito'y nagpapakita ng bahagyang gulat at takot. Agad itong tumayo. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Javier. Ang buong atensyon niya ay na kay Sofia. Anak? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Sofia sa kanya. Ang mga mata nito'y may kaunting liwanag na ngayon. Hindi na tulad ng dati na parang basyo. Hindi ito nagsalita. Ngunit tumango ito ng dahan-dahan. Isang tango. Isang simpleng tango. At para kay Javier, iyon ay sapat na. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, nakahinga ng maluwag si Javier. Isang malalim na hininga na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagpapalaya sa bigat na halos dumurog sa kanya. Tumingin siya kay Clara at ang mga salitang salamat ay tila hindi sapat. Kinabukasan, isang bagong umaga ang dumating sa mansyon ng mga de Villa. Isang umagang may dalang pag-asa. Pagkagising ni Javier, ang una niyang ginawa ay pumunta sa silid ni Sofia. Inaasahan niyang makita itong nakahiga pa rin, ngunit mali siya. Ang kama ay walang laman. Isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib.
Sofia. At doon, sa tabi ng malaking bintanang salamin, nakaupo ang kanyang anak sa sahig, yakap ang mga tuhod. Nakatingin ito sa hardin sa labas, sa mga bulaklak na paborito ni Isabel. Hindi na ito nakahiga at naghihintay ng kamatayan. Umuupo na ito, nagmamasid. Bumuhos ang pasasalamat sa puso ni Javier. Isang pasasalamat na nakatuon sa iisang tao lamang. Ipinatawag niya si Clara sa kanyang opisina. Pumasok ang babae nang may pag-aalinlangan, ang mga matay na kayuko. Tila inaasahan nitong papagalitan dahil sa ginawa kahapon. "Maupo ka," sabi ni Javier sa malumanay na boses na kahit siya ay nagulat. Umupo si Clara sa dulo ng upuan. Ang postura ay nagpapakita ng paggalang at kaba. Inilabas ni Javier ang isang sobre. "Mula ngayon, hindi ka na maglilinis. Ikaw na ang magiging personal na tagapag-alaga ni Sofia. Lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niya, ikaw ang bahala." Pagtatapos ni Javier, inusog niya ang sobre sa ibabaw ng mesa. 10 beses iyan ang kasalukuyang sahod mo, buwan-buwan. Tiningnan ni Clara ang sobre. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Javier. Hindi kuminang ang kanyang mga mata sa pera. Sa halip, umiling siya ng dahan-dahan. "Sir," mahina niyang sabi, "hindi ko po kailangan ng ganyang kalaking pera." Napakunot ang noo ni Javier. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakarinig ng taong tumanggi sa pera. "Hindi mo naiintindihan. This is a big responsibility. Naiintindihan ko po." Putol ni Clara. Ang boses ay magalang pa rin. "Ginawa ko po yon kahapon. Ginawa ko po yon bilang isang ina, sir. Hindi po bilang isang empleyado." Itinulak niya pabalik ang sobre. "Sapat na po sa akin ang dati kong sahod. Ang mahalaga po ay makasama ko si Sofia." Natigilan si Javier. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan. Simple, payak, ngunit may taglay na dignidad na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang yaman. Sa sandaling iyon, nakita niya kung bakit nagawang abutin ni Clara ang kanyang anak. Dahil ang iniaalok nito ay hindi serbisyo, kundi puso. "Okay," sabi ni Javier. Sa wakas, itinabi niya ang sobre. "Pero mananatili ang alok ko. Ikaw na ang bahala kay Sofia." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Isang nangiting nagbigay ng kakaibang init sa malamig na opisina ni Javier. Ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagkababa nila mula sa opisina, isang pamilyar at matikas na boses ang sumalubong sa kanila. "Javier, darling," si Katrina Alcantara, nakatayo sa gitna ng sala na para bang pag-aari niya ang lugar. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok. Ang suot ay isang designer dress na nagkakahalaga ng sahod ni Clara sa loob ng 1 taon. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. "Katrina, what are you doing here?" tanong ni Javier. Hindi maitago ang bahagyang inis. "Visiting my fiancé and my future daughter, of course." Sagot nito. Saka ipinakita ang dala nitong malalaking paper bags mula sa pinakamamahaling toy store. "May pasalubong ako para kay Sophie." Pumasok ito sa silid ni Sofia na para bang reyna. Nakita ni Javier kung paano ito nagbigay ng isang pilit na yakap sa bata at inilatag ang mga laruan. Si Sofia, tulad ng dati, ay hindi umimik. Hindi man lang nito tiningnan ang mga regalo. Lumabas si Katrina na may pagkadismaya sa mukha at doon napunta ang kanyang tingin kay Clara na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Sinuri niya si Clara mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. "At sino naman ito?" tanong niya kay Javier, ngunit ang mga matay hindi umaalis kay Clara. "Siya si Clara," sagot ni Javier. "Ang bagong personal na tagapag-alaga ni Sofia." Isang bahagyang pag-angat ng kilay. "Oh, isang katulong." Naramdaman ni Javier ang tensyon sa hangin. Naramdaman niya ang pangangailangang protektahan si Clara. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Dumating na si Doña Victoria. Ang alyansa ng dalawang babae laban sa bagong dating ay agad na nabuo. Ang gabing iyon, sa hapagkainan, ay isang larangan ng digmaan. Pinaupo ni Javier si Clara sa mesa kasama nila. Isang bagay na ikinagulat ni na Katrina at Doña Victoria. Ang bawat pagsubo ay puno ng tensyon. Ang bawat tunog ng kubyertos ay parang putok ng baril. Si Katrina ang unang bumasag sa katahimikan. "So Clara," sabi nito sa matamis ngunit mapanuyang tono, "saan ka ba galing? Anong probinsya?" "Sa Laguna po, ma'am," sagot ni Clara, nakayuko. "Ah, Laguna." Ngumiti si Katrina. "Alam mo, ang hirap ng buhay ngayon noon, ano? Kaya siguro marami ang nagiging maparaan." Bago pa man makasagot si Javier, biglang aksidenteng natabig ni Katrina ang kanyang kopita ng red wine. Ang mamahaling alak ay tumapon, direkta sa puting uniforme ni Clara. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hinawakan nito ang isang table napkin. "Napakalampa ko talaga. Naku, mahirap tanggalin ang mga ganyang mantsa." Ang huling mga salita ay binitiwan niya habang nakatitig ng diretso kay Clara. Isang malinaw na insulto, isang mantsa. Iyon ang tingin niya kay Clara. Namula ang mukha ni Clara sa hiya. Nagsimula siyang tumayo para linisin ang sarili. "Okay lang po, ma'am." Ngunit bago pa siya makatayo ng tuluyan, isang kamay ang pumigil sa kanya. Tumayo si Javier de Villa. Kinuha niya ang sarili niyang table napkin. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni na Katrina at ng sarili niyang ina, marahan niyang pinunasan ang mantsa ng alak sa damit ni Clara. Hindi siya galit. Ang kanyang mga galaw ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata, nang tumingin siya kay Katrina, ay nagyayelo. "It's okay," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. "Some things are replaceable." Itinigil niya ang pagpunas at tumingin sa mga mata ni Clara. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Katrina. "Some are not." Ang Hardin. Para kay Clara, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mansyon. Malayo sa matatalim na tingin ni Doña Victoria, malayo sa mapanghamak ng ngiti ni Katrina. Dito, sa gitna ng mga namumukadkad na rosas at gumamelang dating inaalagaan ni Isabel, nahanap ni na Clara at Sofia ang kanilang sariling mundo. Araw-araw, tinuturuan ni Clara ang bata. Hindi tungkol sa matematika o pagbasa, kundi tungkol sa buhay, kung paano magtanim ng buto, kung paano maghintay, kung paano maniwala na pagkatapos ng dilim ng lupa, laging may sisibol na buhay. Isang hapon, habang nagbubungkal sila ng lupa, isang makulay na paru-paro ang dumapo sa ilong ni Clara. Sinubukan niya itong bugawin gamit ang maruming kamay na nag-iwan ng guhit ng putik sa kanyang pisngi. Napahatsing siya ng malakas at nangyari ang himala. Mula sa tabi niya, narinig niya ang isang tunog na parang kampana. Mahina, nanginginig, pero totoo. Isang tawa. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Lumingon siya kay Sofia. Ang bata ay nakatakip ng maruming kamay sa bibig. Ang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Tumawa ulit ito, mas malakas na ngayon. Napaiyak si Clara, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang tuwa. Niyakap niya si Sofia, hindi alintana ang putik sa kanilang mga damit. Sa sandaling iyon, hindi siya isang katulong at ito ay hindi isang anak ng bilyonaryo. Sila ay dalawang kaluluwang naghilom sa isa't isa, ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng isang ahas. Mula sa balkonahe, nakatanaw si Katrina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa railings. Ang tawa ni Sofia, na dapat sana ay musika sa tainga ng sinuman, ay parang lason sa kanya. Dahil ang tawang yon ay hindi dahil sa kanya. Ito ay dahil sa babaeng yon. Nang gabing iyon, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Magnanakaw! May magnanakaw! Nagmamadaling lumabas si Clara mula sa kanyang maliit na kwarto. Sa pasilyo,
Nakita niya si Katrina na nakaturo sa kanya, kasama si Doña Victoria. Si Javier ay kadarating lang, mukhang pagod mula sa trabaho. Anong nangyayari dito? Tanong ni Javier. Ang bracelet ko! Sigaw ni Katrina, itinuturo ang braso ni Clara. Nakita ko siyang suot ang diamond bracelet ko kanina sa hardin. Napatingin ang lahat kay Clara. Wala siyang suot na bracelet. Ma'am, hindi po totoo yan. Huwag kang magsinungaling, singhal ni Doña Victoria. Alam kong patay gutom ka, pero huwag mong dadalhin ang ugali mo dito sa pamamahay ko. Kapain niyo siya. Baka nasa bulsa niya. Utos ni Katrina. Lalapit sana ang isang guard nang humarang si Javier. Tama na yan. Tumingin siya kay Clara, diretso sa mga mata nito. Clara, kinuha mo ba? Umiling si Clara. Ang mga luha ay nagsisimulang tumulo. Hindi po, sir. Hinding-hindi ko po magagawa yon. Bago pa man makapagsalita si Javier, isang maliit na boses ang narinig nila. Nasa paso. Lahat ay napalingon. Si Sofia, nakatayo sa may hagdanan, hawak ang kanyang teddy bear. Ito ang unang beses na nagsalita siya sa harap ng maraming tao mula nang mamatay ang kanyang ina. Nasa paso po. Sa hardin. Pag-uulit ng bata, nakatingin kay Katrina. Nakita ko po. Nilagay niya. Itinuro niya si Katrina. Namutla si Katrina. Sofia darling, baka nagkakamali ka lang. Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Madiing sabi ni Javier. Tinalikuran niya si Katrina at lumapit kay Sofia. Binuhat ito ng mahigpit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Clara. I'm sorry, Clara. Umalis si Javier dala ang anak. Iniwan sina Katrina at Doña Victoria na natulala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Lumabas siya sa hardin para magpahangin. Doon, sa ilalim ng buwan, inilabas niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Bakit? Bakit ba napakalupit ng mundo? Bulong niya sa hangin. Dahil minsan, ang mga tao ay takot sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Napalundag si Clara, si Javier. Nakatayo ito sa dilim, nakatingin sa kanya. Lumapit ito at umupo sa tabi niya sa bench. Hindi ito nagsalita agad. Hinayaan lang nito ang katahimikan. Si Gabriel, ay, kikigam na din eh. Panimula ni Clara, pinupunasan ng luha. Ang anak ko. Namatay siya 5 taon na. Ang nakakaraan. Hit and run. Napatingin si Javier sa kanya. Ito ang unang beses na nagkwento si Clara ng detalye. Hindi ko man lang siya na ipagtanggol. Patuloy ni Clara. Ang boses ay basag. Nasa bangketa lang kami. Naglalakad pa uwi. Tapos bigla na lang, isang mabilis na sasakyan ni hindi huminto. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Clara. Isang mainit, mahigpit na hawak. Isabel, bulong din ni Javier. Namatay siya dahil sa akin. Nag-away kami. Kung hindi ko siya pinabayaang umalis ng gabing iyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, 2 taong wasak ang puso ang nagtagpo. Ibinahagi nila ang kanilang mga sugat, ang kanilang mga pagsisisi. Naramdaman ni Javier ang panginginig ng kamay ni Clara. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinatong sa balikat nito. Sa pag-aayos niya ng coat, nagtagpo ang kanilang mga mukha. Masyadong malapit. Naramdaman nila ang hininga ng isa't isa, ang tibok ng puso ng isa't isa. Biglang bumuhos ang ulan. Mahina, ambon lang, pero sapat na para basagin ng sandali. Salamat, sir, bulong ni Clara, at mabilis na tumayo para pumasok. Naiwan si Javier sa ulan, nakahawak sa kanyang dibdib. Alam niyang may nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pasasalamat. Hindi na lang ito tungkol kay Sofia. Sa itaas, sa may bintana, nakatayo si Katrina. Nakita niya ang lahat. Ang paghawak ng kamay, ang coat, ang tinginan. Hindi ito maaari. Bulong niya, ang mga kuko ay bumaon sa kurtina. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakamatay na desisyon. Kailangan ko nang tapusin ito. Ngayon na. Mainit ang noon ni Sofia.
Iyon ang unang napansin ni Clara nang pumasok siya sa silid ng bata kinabukasan. Ang pisngi ni Sofia ay namumula at ang paghinga nito ay mabilis at mababaw. "Sir Javier!" tawag ni Clara. Ang kaba ay agad na bumalot sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang minuto, ang mansyon ay napuno ng tensyon. Dumating ang doktor, nagbigay ng gamot, at nagbili ng mahigpit na pagbabantay. "Viral fever," sabi nito. "Hindi malubha, pero kailangan ng tutok na pag-aalaga." "Ako na po ang magbabantay sa kanya, sir," sabi ni Clara kay Javier habang inaayos ang kumot ng bata. "Tutulungan kita," sagot ni Javier. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at itinupi ang manggas ng kanyang polo. Walang pag-aalinlangan, walang pag-utos sa iba. Siya mismo. Buong maghapon at magdamag, silang dalawa ang naging mundo ni Sofia. Nagpapalitan sila sa pagpunas ng maligamgam na tubig sa noo ng bata, sa pagpapainom ng gamot, sa paghimas ng likod nito kapag umuungol ito sa tulog. Sa mga oras na yon, nawala ang pader sa pagitan nila. Hindi sila amo at katulong, sila ay ama at ina sa puso na nagtutulungan para sa batang mahal nila pareho. Madaling araw, bumaba na ang lagnat ni Sofia. Mahimbing na itong natutulog. Ang katahimikan sa silid ay payapa, ngunit mabigat sa emosyon. Si Clara ay nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Ang ulo ay nakasandal sa pader, nakapikit dahil sa pagod. Ang buhok niya ay magulo, ang uniforme ay gusot. Ngunit para kay Javier, na nakaupo sa kabilang panig ng kama, hindi pa siya nakakita ng babaeng mas maganda. Ang pag-aalaga nito, ang sakripisyo, ang wagas na pagmamahal kay Sofia, lahat ng yon ay tumunaw sa yelo sa puso ni Javier. Dahan-dahan siyang lumapit kay Clara. Gusto lang sana niyang ayusin ang kumot na nahulog sa balikat nito. Ngunit nang dumapo ang kanyang kamay sa balikat ni Clara, nagmulat ito ng mga mata. Nagkatitigan sila. Malapit. Masyadong malapit. Ang pagod sa mga mata ni Clara ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Javier sa kahit sinong babae. Pag-unawa. "Sir," bulong ni Clara, ang boses ay paos sa antok. "Javier," pagtatama niya, halos hindi lumabas ang boses. "Tawagin mo akong Javier." Sa labas, bumubuhos ang ulan. Ngunit sa loob ng kwarto, ang mundo ay lumiit hanggang sa naging silang dalawa na lang. Ang atraksyon ay hindi na mapigilan. Ito ay hindi pagnanasa ng laman. Ito ay ang pagnanasa ng dalawang kaluluwang pagod na makahanap ng pahinga sa isa't isa. Dahan-dahan, yumuko si Javier. Hindi umiwas si Clara at sa isang saglit na puno ng takot at pag-asa, naglapat ang kanilang mga labi. Malambot, maingat, puno ng mga salitang hindi nila masabi. Walang hiya. Ang sigaw ay parang kulog na bumasag sa kanilang mundo. Mabilis silang naghiwalay. Sa may pinto, nakatayo si Doña Victoria. Ang muka ay halos sumabog sa galit. Sa likod niya, nakangisi si Katrina. Ang tagumpay ay nakaukit sa kanyang muka. Napatayo si Javier. "Sa pamamahay ko pa!" Sumugod si Doña Victoria at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. "Ahas, mga agaw! Kaya pala dikit ka ng dikit sa apo ko dahil ang ama ang target mo." "Ma, tama na!" Humarang si Javier. Niyakap si Clara para protektahan ito. "Huwag mo akong pigilan, Javier!" Sigaw ng ina. "Kitang-kita ko. Nilalandi ka ng babaeng yan habang may sakit ang anak mo." "Ako ang humalik sa kanya!" Sigaw ni Javier. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. "Wala siyang kasalanan. Mahal ko siya." Katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tumingin siya kay Javier, hindi makapaniwala. Maging si Katrina ay nawala ang nangisi. "Mahal?" Nanginginig na sabi ni Doña Victoria. "Ang katulong na to, mas pipiliin mo ang basurang ito
kaysa sa pamilya mo, kaysa kay Katrina? Kung ang pamilyang tinutukoy mo ay puno ng pagpapanggap, oo, matigas na sagot ni Javier. Si Clara ang nagpabalik sa akin sa pagiging tao. Siya ang nagligtas kay Sofia. Kung gayon, sabi ni Doña Victoria, ang boses ay malamig at matalim. Mamili ka. Palayasin mo ang babaeng yan ngayon din, o ako mismo ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay natin. Habang buhay, at sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay magdurusa sa iskandalong idudulot nito. Tumingin si Javier kay Clara. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, hindi para sa sarili, kundi para sa gulo na idudulot niya. Sir, aalis na po ako, bulong ni Clara, umiiyak. Hindi! Hawak ni Javier sa kamay nito ng mahigpit. Dito ka lang. Humarap siya sa ina at kay Katrina. Wala nang aalis. At kung may problema kayo doon, ang pinto ay laging bukas para lumabas. Umalis si Doña Victoria na nanginginig sa galit. Hila-hila si Katrina na ngayon ay nakatingin kay Clara na may halong puot na hindi na maitago. Hindi pa tayo tapos, bulong ni Katrina bago isinara ang pinto. Hindi pa tayo tapos. Ang mansyon ay parang isang bulkang handa ng sumabog. Sa kabila ng matapang na pagtatanggol ni Javier, alam ni Clara na hindi pa tapos ang laban. Ang mga tingin ng mga ibang katulong ay puno ng bulungan. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nagmamasid. Si Katrina ay hindi umalis. Sa halip, naging mas madalas pa ang pagpunta nito. Laging may dalang ngiti na hindi umaabot sa mata. I'm giving you a chance, Javier. Sabi nito isang umaga. We can fix this. Para sa business. Para kay Sofia. Ngunit ang plano ni Katrina ay hindi ang pag-aayos. Ito ay ang pagwasak. Isang hapon, habang nag-aayos si Clara ng mga gamit sa kwarto niya, biglang pumasok ang mga security guard kasama si Doña Victoria at Katrina. Halughugin ang kwarto. Piutos ni Doña Victoria. Ma'am, ano po ito? Napatayo si Clara, nanginginig. Nawawala ang family heirloom, ang diamond necklace ng lola ko. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pekeng lungkot. At ikaw lang ang may access sa kwarto ko kanina. Wala po akong kinuha, sigaw ni Clara. Pumasok si Javier na alarma sa ingay. Anong nangyayari dito? Huwag kang makialam, Javier, sabi ng ina. Hinuhuli lang namin ang magnanakaw na pinapasok mo sa bahay. Sa isang iglap, may inabot ang isang guard mula sa ilalim ng kama ni Clara. Ma'am, nakuha ko na po. Ang kwintas. Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Doña Victoria. Tumawag ng pulis, ipakulong ang babaeng yan. Hindi, hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Iyak ni Clara, lumapit kay Javier. Javier, maniwala ka. Hindi ako magnanakaw. Tiningnan siya ni Javier. Nakita ni Clara ang pagdududa, pero mas nangibabaw ang tiwala. Hindi niya magagawa yan. Nasa kanya ang ebidensya. Giit ni Katrina. At kung talagang inosente siya, bakit hindi natin tingnan ang bag niya? Baka marami pa siyang tinatago. Walang nagawa si Clara nang hablutin ni Katrina ang kanyang lumang bag. Tingnan natin kung ano ang mga kayamanan mo, ngisi ni Katrina. Itinaob niya ang bag sa sahig. Nalaglag ang mga laman nito. Isang lumang pitaka, isang suklay, isang rosaryo, at isang maliit, lumang laruan, isang keychain na hugis kotseng pula. Gasgas na ito at kupas ang kulay. Tumawa si Katrina. Ano to? Basura? Yumuko si Katrina para pulutin ito, handang itapon. Pero bigla siyang natigilan. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang nangisi sa kanyang labi ay unti-unting nawala at napalitan ng isang ekspresyon ng purong kilabot. Hawak niya ang keychain. Tinitigan niya ito na para bang may hawak siyang isang nakalalasong ahas. Saan? Saan galing to? Tanong ni Katrina. Ang boses ay nanginginig at halos pabulong na.
Napansin ni Clara ang pagbabago. Lumapit siya para kunin ang laruan. Sa anak ko yan, kay Gabriel. Iyan ang huling hawak niya noong huminto siya. Pinipigilan ng luha. Noong namatay siya, binitawan ni Katrina ang keychain na parang napaso. Ang mukha niya ay namutla, kasing puti ng papel. Umatras siya na bunggo ang mesa sa likod niya. No, bulong niya. Hindi pwede. Imposible. Nagtaka si Javier. Katrina, anong problema? Tumingin si Katrina kay Clara at sa unang pagkakataon, wala doon ang puot o ang paghamak. Ang naroon ay takot. Isang matinding takot. 5 taon na ang nakakaraan. Siya ay bata pa, lasing, at nagmamaneho ng mabilis pauwi galing sa party. Isang madilim na kalsada, isang malakas na lagatok, at isang maliit na laruang kotseng pula na tumilapon sa windshield ng kanyang sasakyan bago ito mahulog sa kalsada. Ang laruang yon, ang mismong laruang yon na nasa sahig ngayon, ang batang napatay niya at tinakbuhan, ay anak ni Clara. Katrina, tawag ulit ni Javier, humakbang palapit. Get away from me, sigaw ni Katrina, hysterical. Umalis kayo. Ayoko na dito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Iniwan ang lahat na naguguluhan. Naiwan ang kwintas sa sahig. Nakalimutan. Pinulot ni Clara ang keychain at niyakap ito sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Ang demonyong pumatay sa anak niya ay hindi isang estranghero. Ang demonyo ay nasa loob na ng bahay na ito. Ang katahimikan sa mansyon ay nakabibingi. Ngunit sa loob ng opisina ni Javier, parang may bagyong nagbabadyang sumabog. Nakatayo si Katrina sa harap ng mesa ni Javier. Hindi na siya ang hysterical na babaeng tumakbo palabas ng kwarto ni Clara kahapon. Bumalik na ang kanyang poise, ang kanyang matigas na anyo. Pero ang mga mata niya, nandoon pa rin ang bakas ng takot na pilit niyang tinatakpan ng tapang. Bakit ka bumalik? Malamig na tanong ni Javier. Akala ko ba ayaw mo na rito? May kailangan tayong pag-usapan, Javier, sabi ni Katrina. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Tungkol kay Clara at tungkol sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol kay Clara. Inosente siya. Alam nating lahat na ikaw ang nagtanim ng kwintas na yon. Tumawa ng mapakla si Katrina. Oh, Javier, napakabait mo. Napakatorpe. Pero alam mo ba kung ano ang kaya kong gawin? Lumapit siya ng kaunti. Ang boses ay naging bulong. Alam ko ang sikreto mo, Javier. Alam ko ang nangyari noong gabing namatay si Isabel. Nanigas si Javier. Alam ko na nag-away kayo. Patuloy ni Katrina. Bawat salita ay parang patalim. Alam ko na lumaya siya dahil sa'yo, dahil sa kapabayaan mo, dahil pinili mo ang trabaho kaysa sa asawa mo. Tumigil ka, babala ni Javier. Ang mga kamao ay nakakuyom. Paano kung malaman ng mundo yon? Ngumiti si Katrina ng nakakatakot. Paano kung ibalita ko sa lahat ng dyaryo, sa lahat ng TV station, na ang dakilang Javier de Villa ang pumatay sa sarili niyang asawa dahil sa emosyonal na pang-aabuso? Na siya ang dahilan kung bakit naulila ang kawawang si Sofia? You wouldn't dare. Subukan mo ako, hamon ni Katrina. Isipin mo si Sofia, Javier. Kapag nalaman niya na ang daddy niya ang dahilan kung bakit wala na ang mami niya, anong mangyayari sa kanya? Kakagaling lang niya sa trauma. Sa tingin mo, kakayanin niya yon? Natahimik si Javier. Ang larawan ni Sofia ay pumasok sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, nakakabalik lang. Ang tawa nito sa hardin kasama si Clara. Hindi niya kayang mawala ulit iyon. Hindi niya kayang makitang kamuhian siya ng sarili niyang anak. Anong gusto mo? Tanong niya talo. Palayasin mo si Clara. Mabilis na sagot ni Katrina. Ngayon din, paalisin mo siya at siguraduhin mong hindi na siya babalik kailanman. Katrina, bakit?
Bakit galit na galit ka sa kanya? Dahil sa gabal siya. Sigaw ni Katrina, halos mawala sa sarili. Basta gawin mo. Kung hindi, bukas na bukas, nasa front page ka na. At si Sofia, sira na ang buhay niya. Umalis si Katrina. Iniwan si Javier na nakalugmok sa kanyang upuan. Ang bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang balikat. Gabi, ipinatawag niya si Clara sa hardin, sa lugar kung saan sila unang nagkaroon ng koneksyon. Dumating si Clara na may ngiti, pero nawala iyon nang makita niya ang mukha ni Javier. Javier? Tawag niya. May problema ba? Hindi makatingin si Javier sa mga mata nito. Paano mo sasabihin sa taong nagligtas sa'yo na kailangan mo siyang itaboy para iligtas siya at ang anak mo? Kailangan mong umalis, Clara. Sabi niya, ang boses ay parang hindi sa kanya. Natigilan si Clara. Ano? Bakit? Dahil ba sa kwintas? Akala ko ba naniniwala ka sa akin? Hindi dahil doon. Sagot ni Javier. Nakatalikod pa rin. Hindi ka nababagay dito. Masyadong magkaiba ang mundo natin. Ang akala nating tayo ay isang pagkakamali lang. Nadala lang tayo ng emosyon. Ang bawat kasinungalingan ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Javier. Javier! Humakbang palapit si Clara. Hinawakan ang braso niya. Tumingin ka sa akin. Sabihin mo sa akin na totoo yan. Humarap si Javier. Pinilit niyang patigasin ang kanyang mukha, patayin ang ilaw sa kanyang mga mata. Totoo yan, Clara. Konsiderasyon na lang ito sa ginawa mo para kay Sofia. Pero tapos na ang trabaho mo. Kunin mo ang sweldo mo at umalis ka na. Nakita niya ang pagkabasag sa mga mata ni Clara, ang sakit, ang pagkadismaya. Dahil ba sa kanya? Tanong ni Clara, ang luha ay tumutulo na. Dahil ba mas mahalaga ang pangalan ninyo, ang yaman ninyo, kaysa sa katotohanan, kaysa sa nararamdaman natin? Hindi sumagot si Javier. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na sagot. Tumango si Clara nang dahan-dahan, pinapahid ang luha. Naiintindihan ko na, sir. Pasensya na po kung umasa ako. Tinalikuran siya nito. Ang pagtawag nito ng sir muli ay parang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Pinanood ni Javier ang paglalakad ni Clara palayo. Dala ang maliit nitong bag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang habulin ito. Pero nanatili siyang nakatayo. Nakakuyom ang mga kamao hanggang sa dumugo ang kanyang mga palad. Ginawa niya ito para kay Sofia. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pero bakit pakiramdam niya ay nawala na sa kanya ang lahat? Isang linggo. Isang linggo na mula nang umalis si Clara. At sa loob ng isang linggong yon, ang mansyon ng mga De Villa ay bumalik sa dati nitong anyo. Isang magarang nicho. Wala nang tawa sa hardin. Wala nang amoy ng grilled cheese sa kusina. Wala nang mainit na presensya na nagpapagaan sa mabigat na hangin. Bumalik ang katahimikan. Pero mas masahol pa ito ngayon dahil alam na nila kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng liwanag at mas masakit ang dilim kapag alam mong minsan ay nagkaroon ka ng araw. Pumasok si Javier sa kwarto ni Sofia. Ang eksena ay parang isang masamang panaginip na umulit. Ang mga tray ng pagkain ay hindi nagagalaw. Si Sofia ay nakahiga sa kama, nakatalikod, nakatingin sa pader. Payat na ulit ito. Maputla. Sofia, anak! Tawag ni Javier. Umupo siya sa gilid ng kama. Kain ka na please, kahit kaunti lang. Hindi gumalaw ang bata. Anak, nag-aalala na si Daddy. Bakit ayaw mong kumain? Dahan-dahang humarap si Sofia. Ang mga mata nito ay walang buhay, parang noong bago dumating si Clara. Where is Clara? Tanong nito. Ang boses ay mahina at paos. Napalunok si Javier. Umalis na siya, anak. May iba na siyang trabaho. You sent her away, sabi ni Sofia. Hindi ito tanong. Ito ay isang akusasyon. Pinaalis mo siya. Tulad ni Mommy. Pinaalis mo rin si Mommy.
Natigilan si Javier. Ang mga salita ng bata ay tumagos sa kanyang puso. I want Clara, bulong ni Sofia at muling tumalikod. I want my nanay Clara. Lumabas si Javier ng kwarto. Ang dibdib ay parang sasabog. Sumandal siya sa pinto at napahilamos ng mukha. Akala niya ay inililigtas niya si Sofia. Akala niya ay pinoprotektahan niya ito. Pero sa kagustuhan niyang protektahan ang kinabukasan ng anak, pinapatay naman niya ito sa kasalukuyan. Bumaba siya sa sala at nakita si Katrina. Nakaupo ito sa sofa, umiinom ng tsa. Mukhang komportable na parang siya na ang may-ari ng bahay. Oh, Javier! Bati nito nang makita siya. Kumusta si Sophie? Still throwing a tantrum? Tantrum. Iyon lang ang tingin niya sa pagdurusa ng bata. Tinitigan ni Javier si Katrina. Nakita niya ang peking ngiti, ang malamig na mga mata. At bigla, naisip niya si Clara. Ang init ng mga kamay nito. Ang totoo nitong pag-aalala. Ang sakripisyo nito. At naalala niya ang keychain. Ang takot sa mukha ni Katrina nang makita ang laruang kotse. Ang panik nito. Ang desperasyon nitong paalisin si Clara. Bakit? Bakit takot na takot si Katrina sa isang simpleng laruan? Bakit parang nakakita ito ng multo? Pumasok si Javier sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Madilim ang kwarto, tanging ang ilaw lang mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. Kinuha niya ang keychain na naiwan ni Clara. Napulot niya ito sa hardin noong gabing pinaalis niya ito. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Pulang kotse, gas-gas, hit and run, sabi ni Clara noon. 5 taon na ang nakakaraan. Nag-isip si Javier, 5 taon na ang nakakaraan. Si Katrina? Biglang may naalala si Javier. Isang gabi 5 taon na ang nakakaraan. Tumawag ang ama ni Katrina, si Don Manolo. Humihingi ng pabor na ayusin ang isang maliit na aksidente sa sasakyan ni Katrina. Sabi nila, bumangga lang sa puno dahil lasing. Ipinaayos agad ang sasakyan, pinalitan at tinakpan ng balita. Nanginginig ang mga kamay ni Javier habang binubuksan ang kanyang laptop. Nag-search siya ng mga balita noong panahong iyon. Batang lalaki, patay sa hit and run. Sa laring sasakyan, tumakas. Binasa niya ang mga detalye, ang lugar, ang oras, ang description ng sasakyan na nakita ng isang saksi, isang pulang sports car, ang sasakyan ni Katrina noon. Nalaglag ang keychain mula sa kamay ni Javier. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Hindi lang basta masama ang ugali ni Katrina. Siya ay isang kriminal. Siya ang pumatay sa anak ni Clara. At si Javier. Si Javier ay nakipagkasundo sa demonyo at pinaalis ang nag-iisang babaeng nagmahal sa kanila ng tapat. Diyos ko, bulong niya. Anong ginawa ko? Tumayo si Javier. Ang takot at pag-aalinlangan ay nawala. Ang pumalit ay isang nag-aalab na galit at determinasyon. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang numero. Ang pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Hanapin mo ang lahat. Utos niya. Ang boses ay matigas at malamig. Lahat ng tungkol sa aksidente ni Katrina Alcantara, 5 taon na ang nakakaraan. Gusto ko ng ebidensya. Gusto ko ng saksi. Gusto ko ng katotohanan. Pinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Patawarin mo ako, Clara. Bulong niya sa hangin. Aayusin ko ito. Pangako. Ang engagement party ni Javier Devilla at Katrina Alcantara, ang pinakamalaking kaganapan ng taon, ang pinakamalaking ballroom ng pinakamahal na hotel sa Maynila, ay punong-puno ng mga kilalang tao. Mga politiko, mga negosyante, mga artista. Ang mga chandelier ay kumikinang, ang champagne ay umaagos, at ang musika ay elegante. Nakatayo si Katrina sa gitna ng lahat, suot ang isang kumikinang na gown. Ang brilyanteng singsing sa kanyang daliri ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Katabi niya si Doña Victoria na abot tenga ang nangiti. Perfect! Bulong ni Katrina sa sarili.
Nasa kanya na ang lahat, ang yaman, ang kapangyarihan, at wala na ang sagabal. Ngunit wala si Javier. Nasaan na ba si Javier? Tanong ni Doña Victoria, medyo kinakabahan. Magsisimula na ang toast! Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Clara. Suot niya ang isang simpleng bestida na binigay sa kanya ni Javier kaninang umaga, kasama ng isang mensahe. Pumunta ka, para sa hustisya ng anak mo, para sa atin. Nanginginig si Clara. Hindi siya sanay sa ganitong karaming tao. Pero ang pangako ng hustisya para kay Gabriel ang nagbibigay sa kanya ng lakas para manatili. Biglang namatay ang mga ilaw. Ang spotlight ay tumutok sa entablado. Lumabas si Javier. Gwapo, matikas, pero seryoso ang muka. Walang-walang ngiti. Hawak niya ang mikropono. Good evening, panimula niya. Ang boses niya ay kalmado, pero umaalingaw-ngaw. Nagpunta kayo rito para saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang pamilya. Pero ngayong gabi, may ibang kwento akong gustong ibahagi. Naguluhan ang mga bisita. Si Katrina ay medyo napakunot noo. Anong ginagawa niya? Isang kwento tungkol sa isang ina. Patuloy ni Javier, tumingin sa direksyon ni Clara. Isang inang nawalan ng anak 5 taon na ang nakakaraan dahil sa isang reckless driver. Nanigas si Katrina. Ang baso ng champagne sa kamay niya ay muntik nang mahulog. Sa malaking screen sa likod ni Javier, biglang nag-flash ang isang video. Hindi ito prenup video. Ito ay isang CCTV footage. Malabo, luma, pero malinaw ang nangyayari. Isang pulang sports car, mabilis ang takbo, bumangga sa isang bata sa bangketa, at hindi huminto. Nagasinghap ang mga tao. Kasunod nito, lumabas ang larawan ng police report at ang larawan ng sasakyan na nakita sa isang talyer kinabukasan. Wasak ang harapan. Ang sasakyang ito? Sabi ni Javier. Ang boses ay tumataas, puno ng galit. Ay pag-aari ni Katrina Alcantara. Patayin niyo ang video! Patayin niyo! Sigaw ni Katrina, tumatakbo papunta sa stage. Sinungaling! Fake yan! At ito, itinaas ni Javier ang kamay niya. Hawak niya ang maliit na keychain. Ito ang naiwan sa windshield ng sasakyan. Ang laruan ng batang pinatay mo. Katrina Alcantara, sigaw ni Javier. Ikaw ang pumatay kay Gabriel. Ang buong ballroom ay natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Katrina. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Katrina, umaatras. Ang luha ay tumutulo na. Natakot ako. Bata pa ako noon. Natakot ka? Boses ni Clara. Lahat ay lumingon. Naglakad si Clara palapit. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, pero matapang ang kanyang mukha. Natakot ka? Ulit ni Clara. Iniwan mo ang anak ko sa kalsada na parang aso. 5 taon akong nagdusa. 5 taon akong naghahanap ng hustisya. Tapos ikaw, nagpapakasaya ka lang? Clara, I'm sorry. Iyak ni Katrina. Huli na ang sorry mo, sabi ni Javier. Mula sa mga pinto sa likod pumasok ang mga pulis. Miss Katrina Alcantara, sabi ng opisyal, hinuhuli ka namin sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at hit and run. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga kamera ay kumikislap. Si Doña Victoria ay hinimatay sa kahihiyan. Si Katrina ay nagpupumiglas habang pinoposasan. Sumisigaw, Daddy, Daddy, tulungan mo ako. Pero maging ang ama niya ay nakayuko. Hiyang-hiya. Nang mailabas na si Katrina, naiwan si Javier at Clara sa gitna ng stage. Humarap si Javier kay Clara. Patawarin mo ako, Clara. Patawarin mo ako kung pinaalis kita. Akala ko pinoprotektahan ko si Sofia. Pero mali ako. Ikaw ang kailangan namin. Tumingin si Clara sa kanya. Nakita niya ang pagsisisi, ang sinseridad, at higit sa lahat, ang pagmamahal. Salamat, bulong ni Clara. Salamat sa hustisya para sa anak ko. Niyakap siya ni Javier, mahigpit,
Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamera, niyakap ng bilyonaryo ang dating katulong. Umuwi na tayo, bulong ni Javier. Hinihintay ka na ni Sofia. Probinsya ng Laguna. Ang hangin dito ay sariwa, amoy palay at lupa, malayo sa usok at ingay ng Maynila. Sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at bato, nakaupo si Clara sa kanyang lumang beranda. Tapos na ang gulo. Nakakulong na si Katrina. Ang hustisya para kay Gabriel ay nakamit na. Pero pinili ni Clara na bumalik dito. Kahit mahal niya si Javier, kahit mahal niya si Sofia, pakiramdam niya ay masyado pa ring magkaiba ang mundo nila. Natatakot siyang baka isang araw, maging sanhi na naman siya ng gulo sa buhay ng mga ito. Mabuti na to, bulong niya sa sarili habang naghihimay ng gulay. Tahimik. Pero alam ng puso niya na nagsisinungaling siya. Biglang may bumusina. Napatingin si Clara. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Hindi ito kasing gara ng mga sasakyan ni Javier dati, pero maayos at simple. Bumukas ang pinto. Si Javier. Nakatayo siya doon, hindi nakasuit, kundi naka-t-shirt at jeans lang. Mukha siyang mas bata, mas magaan. At sa tabi niya, tumakbo palabas ang isang batang babae na may mahabang buhok at malapad na ngiti. Nanay Clara! Sofia! Binitawan ni Clara ang mga gulay at tumakbo palapit sa gate. Binuksan niya ito at agad na sinalubong ng mahigpit na yakap ni Sofia. I missed you. I missed you so much. Iyak ng bata. Na-miss din kita, anak. Sobra. Naiiyak na sagot ni Clara. Hinahalikan ang ulo ng bata. Ang init ng yakap ni Sofia ay tumunaw sa lahat ng pangamba ni Clara. Lumapit si Javier. May dala siyang isang basket ng prutas at isang pumpon ng mga wildflowers, hindi mamahaling rosas, kundi mga bulaklak na pinitas lang sa tabi-tabi. Pwede ba kaming makimerienda? Nakangiting tanong ni Javier. Nag-crave kasi si Sofia sa grilled cheese. Tumawa si Clara at ang tawa niya ay parang musika sa tahimik na probinsya. Pasok kayo. Sa loob ng maliit na kusina ni Clara, walang mga chef, walang mamahaling kubyertos. Pero para kay Javier, ito ang pinakamagandang kusina sa mundo. Magkakasama silang nagluto. Si Sofia ang tagalagay ng cheese, si Javier ang tagaabot ng tinapay, na madalas magkamali, kaya tinatawanan ni na Clara at Sofia. At si Clara ang tagaluto. Habang kumakain sila, sa maliit na mesa sa labas, pinapanood nila ang paglubog ng araw. Kulay kahel at lila ang langit. Clara! Basag ni Javier sa katahimikan. Tumingin si Clara sa kanya. Hinawakan ni Javier ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Iniwan ko na ang kumpanya. Nanlaki ang mata ni Clara. Ano? Pero, iyon ang buhay mo. Hindi. Umiling si Javier. Tumingin kay Sofia na masayang naglalaro sa bakuran. Iyon ang buhay ko. At ikaw? Tumingin siya pabalik kay Clara. Ang kumpanya ay pinapatakbo na ng board. Babalik lang ako kapag kailangan. Pero ngayon, gusto kong maging ama. At gusto kong maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Javier? Huwag mo kaming ipagtabuyan, Clara. Pakiusap ni Javier. Hindi namin kailangan ng mansyon. Hindi namin kailangan ng yaman. Ang kailangan namin ay ikaw. Ang kailangan namin ay isang tahanan. At ikaw ang tahanan namin. Tumulo ang luha ni Clara. Sa buong buhay niya, akala niya ang tahanan ay isang lugar. Pero ngayon, nakita niya ito sa mga mata ng lalaking nasa harap niya at sa tawa ng batang naglalaro sa damuhan. Oo, bulong ni Clara. Oo, Javier. Tumayo si Javier at niyakap siya. Isang yakap na puno ng pangako. Hindi pangako ng ginto o pilak, kundi pangako ng pagsasama sa hirap at ginhawa. Tumakbo si Sofia palapit at sumali sa yakap. Yehey! Family na tayo! Sa ilalim ng papalubog na araw, 3 tao ang natagpuan ang kanilang mga nawawalang piraso sa isa't isa.
Ang bilyonaryo na natutong magmahal, ang ulilang bata na natutong tumawa, at ang inang nawalan na natutong umasa muli. Ang grilled cheese sandwich sa mesa ay malamig na, pero ang puso nila ay punong-puno ng init. At doon, sa simpleng bahay sa probinsya, nagsimula ang kanilang tunay na kwento.